Ilang sandali pa ang nakalipas ay nakarating na ang mga ito sa Kamishu Fort. Namangha nga ang ating bida nang makita niya ang bagong base ng Kamishu, pero ilang sandali pa ay napansin niya na hindi lahat ng nagtatrabaho dito ay mga cultivators. Pagbaba nga nila sa truck ay agad na inutusan ni Yoshi ang mga kasamahan nila upang dala na ang mga resource sa mga distribution points. Ilang sandali pa ay humawak ito sa balikat ng ating bida at sinabing samahan siya nito sa underground. Ang base nga daw nilang ito ay nakatayo sa Blessed Land kaya naman malaki ang tulong o benepisyo nito para sa mga cultivators, at dahil di-rank palang umano ang ating bida ay mas mainam kung mapapabilis niya ang kanyang pag-rank up. Sumang-ayon na nga lang ang ating bida sa sinabi nito, pero iniisip niya na ang tunay niyang rank ay hamak na mas mataas sa kalbong ito na masyado daw mataas ang confidence sa sarili. Habang nakatingin nga ito kay Yoshi ay sinabi nitong maasahan pala ang kalbong ito dahil dinala siya sa bagong base ng Kamishu at nais pang isama sa ilalim nito. Hanggang sa makita nila ang isang truck ng Blessed Stones dahilan upang maglaway at kuminang ang mga mata ng ating bida, habang iniisip na libu-libong Blessed Stone ang kasalukuyang nasa harapan niya at tama nga daw si Nieting dahil mayaman talaga ang Kamishu. Bigla namang huminto ang isang truck na ito kaya nagtataka ang ating bida dahil hindi ito kasama sa ibang mga truck na may kargang resources. Ilang sandali pa nang buksan ang pintuan nito ay naramdaman ng ating bida ang aura ni Tak Ashima. Iniisip nga nito kung bakit ang B-rank na si Tak Ashima ay nasa loob ng isang truck, at kung mula umpisa daw ba ay nagtatago na ito sa loob ng truck na ito dahil hindi niya man lang naramdaman ang presensya niya. Pagbaba nga nito ay agad niyang tinanong kung wala bang problema sa makina na gagamitin nila para sa ceremony. Sinabi naman ni Kuriyama na wala namang na-detect na problema dito, pero sayang daw at hindi kumagat sa patibong ang 9th Dragnet habang ang ating bida ay nakasibangot lang sa Kodli at nakikinig sa kanilang usapan. Hindi naman makapaniwala si Tak Ashima dahil pinalagpas ng 9th Dragnet ang isang magandang pagkakataon. Pero mukhang ang mga galaw nga daw nila ngayon ay hindi natunugan ng spy ng Dragnet kaya sayang din ang pagkakataon upang mahuli at mapatay din ang 9th Dragnet. Habang ang ating bida naman ay iniisip na nais ni Tak Ashima na gamitin ang mga resource na ito upang maging pain sa 9th Dragnet, pero kung ibang spy o pangkaraniwang ahente umano ng Dragnet at hindi siya ang nandito ay malamang sa naubos na ang lahat ng kasamahan nilang spy dito. Iniisip nga din ng ating bida kung bakit napagtiyagaan ni Tak Ashima ang magtago ng ilang oras sa loob ng truck na ito para lang linlangin ang taong tulad ni Nieting na hindi naman kumagat sa kanilang patibong. Iniisip daw kaya ni Tak Ashima na isa siyang assassin kaya nagtatyaga ito sa dilim kakahintay. Binati nga nila si Tak Ashima nang dumaan ito sa kanilang harapan, pero sinabihan lang naman silang bumalik na sa kanilang mga trabaho. Habang itong si Kalbo ay sinabing hindi natunugan ng 9th Dragnet ang ginawa nilang paglilipat ng resource kaya naman ibig sabihin daw nito ay walang spy sa kanila at siguradong ipagkakitiwala na sa kanila ang mga importanteng bagay at gawain sa base na ito. Ngiting hindi makapaniwala nga ang ating bida, dahil masyadong simple daw umano ang logic ng utak nila at sa simpleng paraan na ito ay agad silang nagtitiwala sa mga tao. Dagdag pa nito na ang tinatawag nilang 9th Dragnet ay kasalukuyang nakatayo lamang sa kanilang harapan at tinuturing na mahinang nilalang. Ilang sandali pa ang nakalipas ay bumalik sa storage room ang ating bida at tumutulo na nga na naman ang laway nito habang tinitignan ang mga Blessed Stone dito. Hindi nga ito makapaniwala sa nakikita niyang Blessed Stones na ito at tila nananaginip lang daw siya. Pero bigla namang sumingit itong si Kalbo at sinabing oras na upang magtungo sila sa Underground Administration Office. Habang paalis nga ang ating bida ay sinabi niyang babalikan niya ang mga minamahal niyang Blessed Stones na ito, at nitandaan na din daw niya ang numero ng storage sa kung saan nakalagay ang mga ito. Samantala habang patungo nga ang mga ito sa underground ay sinabi ni Yoshi na puro paglilipat na lang ng Blessed Stone sa storage room ang ginagawa mo, masyado kang mabagal. Pero sinabi naman ng ating bida na hindi niya pa kasi kabisado ang lugar dahil unang beses niya pa lang dito, sabay tanong kung ano na ang magiging trabaho nila at kung magiging guard daw ba sila. Iniisip nga ng ating bida na sana ma-assign siya sa pagbabantay ng mga Blessed Stones dahil nais niya umanong makasama ang mga kayamanan niya. Pero biglang hindi maipinta ang muka ng ating bida nang sabihin ni Kalbo na sa underground sila magbabantay tuwing araw, at sisahad nga daw siya ng 5 Blessed Stones kada buwan habang ang ating bida ay 3 Blessed Stones naman. Sinabi pa nga nito na kung hindi niya tinulungan ang ating bida at pinakiusapan si Kuriyama ay, masasayang lamang ang oras nito kakabantay sa storage room sa ground floor kaya dapat niya umano itong pasalamatan. Pero iniisip naman ng ating bida na hindi niya naman ito hiningan ng tulong upang ma-assign siya sa underground.
Bigla namang nagliwanag ang ating bida habang sinasabi na bilang masoner ang miyembro ng kamisyo ay dapat ginagawa nila ang anumang trabaho na ibinibigay sa kanila at hindi na dapat namimili pa. Ayos na nga daw ang ating bida sa pagbabantay sa ground floor at hindi na niya kailangan ng tulong ni Yoshi upang mapunta pa siya sa underground. Napapaisip nga ito sa mga sinabi ng ating bida, dahil ang pagtatrabaho umano sa underground ay ibig sabihin mabilis siyang ma-promote. Wala naman daw itong makukuha o mapapala kung mananatili siya sa ground floor kasama ng mga pangkaraniwang tao, dagdag pa nito na kahit tanga ay alam ang pipiliin sa ganitong sitwasyon. Sinabi nga ni Yoshi na mawawala ng oras ang ating bida sa pag-cultivate pag sa ground floor siya nagtrabaho, at dapat sundin na lang nito ang kanyang payo at sumama sa kanya sa underground, pero sinabi naman ng ating bida na wag mo na akong pilitin. Dahil para sa ating bansa ay may iilang tao na kailangang magsakripisyo upang gawin ang trabaho na hindi kaya o ayaw gawin ng iba. Dahil nga sa hindi niya mapilit ang ating bida ay sinabing nitong mag-enjoy na lang siya sa ground floor. Habang iniisip na nasira ang kanyang plano dahil sa ating bida, nais nga sana nito na ibigay ang lahat ng trabaho niya kay Yamada pagdating sa underground upang makapag-focus siya sa cultivation, pero dahil sa katigasan ng ulo ng ating bida ay mukhang hindi pa siya makapag-C-rank kaagad. Bigla naman itong nagalit nang sabihin ng ating bida na, ang mga sakim na tao tulad mo na laging hinahabol ang pera at kasikatan ay hindi mauunawaan ang katulad ko. Ilang sandali pa pagdating nila sa ikapitong palapag ng underground ay nakita nila ang babaeng may malalaking melon na ito. Agad ngang namula si Kalbo habang tinatawag niya ito sa pangalang Miyazaki, pero hindi naman kumibo ang babaeng ito na tila may katarayan. Tinanong nga ng ating bida kung sino ito. Pero sinabi lang ni Kalbo na napakaganda at sexy talaga ni Miyazaki kahit pamapang insulto ang ugali nito. Ilang sandali pa ay sinabi niyang isa sa mga iilang C-rank na babae si Miyazaki na miyembro ng kamisyo, at isa din ito sa mga apprentice ni Kishima, at sigurado daw na pag naging C-rank na siya ay magbabago na ang pakikitungo ni Miyazaki sa kanya. Dagdag pa nito na si Miyazaki lamang ang nais niyang pakasalan sa buhay niyang ito. Kaya naman iniisip ng ating bida na masyadong mapagpanggap ang kalbong ito dahil kailan lang nang nakipag-plok-plok siya sa isang estudyante. Bigla nga niya itong inakbayan at sinabing, alam mo ba hindi ka man niya pinansin ngayon pero sa totoo lang ay, sumabat naman itong si Kalbo at tinanong kung madami bang alam ang ating bida tungkol sa pag-ibig sabay sinabing ituloy nito ang kanyang sinasabi. Na-petrify nga ito nang sabihin ng ating bida na siguradong madaming pangit at masasamang salita ang sinasabi ni Miyazaki sa kanya pag nakatalikod ito. Nagagalit nga ito dahil hindi niya daw inaasahan ang pamamaraan ng ating bida sa pag-comfort ng tao. Samantala sa main hall naman ng Immortals, ay nagulat ang babaeng ito nang bigla siyang tanungin kung bakit hindi pa ito natutulog, pero tinanong niya lang din naman ng lalaking ito kung nag-aalala din ba siya kay Coral. Natahimik na nga lang ang dalawang ito habang si Coral naman ay nakaupo sa isa sa mga kamay ng malalaking statwang ito, at tahimik lang habang nakatingin sa kalangitan. Bigla namang nagtungo sa kanya ang lalaking ito at nabalitaan niya daw na ginamit ni Coral ang Odensgangner at mga statwang ito at nag-cultivate din ito ng buong araw pero hindi pa din kumakain. Sinabi pa nga nito na alam niyang malungkot si Coral pero kailangan nitong alagaan ang kanyang sarili, dahil kailangan niya ng malakas na pangangatawan upang makapag-breakthrough sa A-rank at makapag-higanti. Pero nanatili lang namang tahimik si Coral kaya sinabi na lang ng lalaki na aalis na siya at sana ay matulog na din ito. Sa pag-alis nga ng lalaki ay iniisip ni Coral na hindi pa siya A-rank ngayon, pero kung gagamitin niya ang kanyang abilidad at sa tulong na din ng Knight Statue ay madali lang para sa kanya ang patayin ang dalawang B-rank ng Kamishu. Habang patuloy nga itong nakatingin sa kalangitan ay iniisip nitong pagbabayar niya ang Kamishu sa ginawa nila kay Lushu. Samantala sa base naman ng Kamishu sa office ni Kuriyama ay pinapanood nila ang bawat galaw ng ating bida at tinanong niya si Yoshi kung sinabi ba talaga ni Yamada na sa ground floor na siya mananatili. Nanginginig nga itong sumagot dahil imbis na ma-appreciate at pasalamatan umano ng ating bida ang offer niya ay sinabihan pa siyang sakim na tao. Isa nga daw tanga ang ating bida ayon kay Kuriyama. Kaya naman ang blessed stones na para sana sa ating bida ay ibibigay na lang umano kay Yoshi, kaya naman labis-labis ang pasasalamat nito. Habang si Kuriyama ay iniisip na masyadong pangahas ang ating bida dahil tinanggihan na naman siya nito, kaya sisiguraduhin niya umanong mabubulok ito sa ground floor kasama ng mga pangkaraniwang tao. Samantala sa Department of External Security naman ng kanilang base,
ay iniisip ng ating bida na ang imbakan ng Blessed Stone ay katapat lamang ng kanyang opisina at andito nga daw siya upang samahan ang kanyang mga kayamanan. Pero nagulat ito nang bigla siyang batiin ng mga tao dito, napapaisip nga ang ating bida kung bakit ganun-ganun na lang ang pagsalubong nila sa kanya, hanggang sa lumapit ang lalaking ito at sabihin sa ating bida na siguradong mapapagod ito na, pamunuan ng 120 guard sa External Security Department. Iniisip nga ng ating bida kung paano siya naging leader ng mga ito dahil ang pagkakaalam niya umano ay babantayan niya lang ang storage room ng Blessed Stones. Sinabi naman ng lalaking ito na sasamahan niya ang ating bida sa office nito. Pagdating nga sa kanyang office ay iniisip ng ating bida na ito ang unang beses sa buhay niya na naging leader siya at sa kamisyu pa talaga. Habang ang lalaki namang ito ay halatang gustong sumipsip sa ating bida at nilinis nga daw niya ang opisina nito. Napapaisip naman ang ating bida sa kung bakit hindi pa umaalis ang lalaking ito, kaya naman tinanong niya kung may nais ba itong sabihin sa kanya. Mabilis nga itong lumapit at sinabing ang dating leader ng security department nila ay pananggakwan siya ng promotion at dadalhin siya sa capital, pero nalipat na umano ito bago pa niya maayos ang promotion request niya at kung pwede daw sana ay. Bigla na nga lang sumabat ang ating bida at sinabing wala naman sinasabi sa akin ang dating leader dito na pinalitan ko. At dahil siya naman ang nangako sa'yo ng promotion ay dapat puntahan mo siya at kausapin, habang iniisip ng ating bida na nandito lamang siya upang makapiling ang kanyang mga Blessed Stones, at wala siyang pakialam sa promotion ng lalaking ito. Natahimik na nga lang ito matapos masupalpalan at hindi umubra ang pagiging sip-sip niya, at malungkot nga itong lumabas sa opisina ng ating bida, ilang sandali pa ay iniisip niya na ang mga high-rank cultivators na ito ay pare-parehas lamang kaya naman wala na daw siyang pagpipilian. Petex lang naman ang ating bida kaya iniisip niyang pagkakataon na ito upang makapag-isip siya ng bagong plano, dahil ang orihinal na plano niya nga daw sana ay magpatuloy sa pagpapanggap bilang si Yamada hanggang sa magkaroon nito ng pagkakataon na guluhin ang kamisyu. Pero kung wala umano siyang gagawin matapos makita ang libu-libong Blessed Stones, ay siguradong taliwas na ito sa tunay niyang ugali at pagkatao bilang si Lu Shu. Masaya nga ito habang iniisip na malaking kawalan sa kamisyu pag nakuha niya ang lahat ng Blessed Stones na ito, at dahil hindi naman sinabi ni Nieting kung ano ang dapat niyang gawin ay papairali na lang niya ang Lu Shu style, dahil ang pagiging masaya umano ay importante sa isang tao. Pero bigla namang may kumatok sa pintuan ng ating bida, bumalik nga ang sip-sip na ito at may daladalang maliit na vault, binuksan nga nito ang vault at sinabing baka napapagod na sa trabaho ang ating bida, at ang laman umano nito ay ang maliit na regalo niya sa ating bida at sana ay magamit niya ito. Sinilip nga nito ang laman ng vault na ito, at hindi ito makapaniwala dahil ang laman umano nito ay siguradong 200,000 yuan, iniisip nga niya kung gaano kalaking pera ang na-extort ng mga kamisyu member sa mga pangkaraniwang tao, dahil maging ang i-rank na sip-sip nga daw na ito ay madaming pera. Bigla nga niyang sinara ang vault na ito habang iniisip na, bilang kaysa ng mga manggagawang tao ay kukunin ko ang mga na-extort na perang ito sa ngalan ng mga mamamayan ng bansang ito, sabay sipa sa vault sa ilalim ng kanyang lamesa at sinabi sa sip-sip na ito na maaari na siyang bumalik sa kanyang trabaho. Napakamot naman ito sa pisngi habang tinatanong ang kanyang promotion, pero sinabi na nga daw ng ating bida na tanungin niya ang dating leader nila dito at bakit ba siya pa ang kinukulit ng sip-sip na ito. Pinagpawisan nga ito ng butil-butil at sinabing hindi ito maaaring gawin sa kanya ni Yamada dahil ang pera niya ay hindi sumusulpot o bunga ng parang sa punong kahoy, pero sinabi lang ng ating bida na ang pera ko ngayon ay sumulpot lang, inangkin na nga niya ang perang regalo ni Yamada pero hindi pa din niya binigay ang nais nitong promotion. Kaya naman iniisip na lang ni Yamada na ngayon lang siya nakakita ng sobrang kapal ng muka na tao with negative points. Samantala pagbalik naman ng ating bida sa kanilang quarters ay tinanong ni Yoshi kung mahirap ba ang trabaho nito sa ground floor dahil late na itong nakabalik, pero sinabi naman ng ating bida na ayos lang at tinanong din niya ito kung bakit siya maagang nakabalik. Sinabi nga nito na mabait daw sa kanya si Kuriyama at dahil wala naman masyadong ginagawa sa hapon ay maaga niya itong pinagpahinga upang maipagpatuloy ang kanyang cultivation at sigurado daw na sa mga susunod pang araw ay ganap na siyang C-rank. Sinabi naman ng ating bida na nais niyang bumalik sa downtown at tinanong ito sa kung kanino siya pwedeng magpaalam. Sinabi nga ni Yoshi na kay Kuriyama siya dapat magpaalam, pero bakit daw ba niya nais bumalik matapos magtungo sa bagong base nila? Dahil hindi umano parang pasyalan ang base na ito kung saan pwede siyang umalis kung kailan niya naisin, pero sinabi lang naman ng ating bida na may importante siyang kailangang gawin.
Biglaan naman daw yata ito ayon kay Yoshi at bakit hindi agad binanggit ng ating bida na natahimik lang naman sa tanong niya. Ilang sandali pa ay lumapit ito sa ating bida at tinanong kung dahil ba ito sa ikapitong araw ng kamatayan ni Noji at kung nais niya bang magluksa para dito, pero mas mainam umano kung wag na niyang subukan pang magpaalam dahil hindi magkasundo ang pamilya ni Noji at Kuriyama. Habang ang ating bida naman ay iniisip na binigyan siya ng magandang dahilan upang makapagpaalam nitong kalbong ito. Muli sinabi nga nito na kung magtatrabaho ka para kay Kuriyama ay ibang usapan naman na ito, at siguradong ang pagkuha ng permiso upang makaalis ng base ay manilang. Habang patuloy nga sa pagdaldal itong si Yoshi ay iniisip ng ating bida na si Kuriyama talaga ang susi upang makalabas siya ng base na ito. Makalipas ang ilang araw ay iniisip ng ating bida na nakumpirma na niya kung saang mga storage room pa nakalagay ang iba pang blessed stones kaya naman oras na para kunin at iuwi niya ang kanyang mga kayamanan. Ang plano nga daw niya ay ang patayin muna si Yoshi, tapos gagamitin niya ang anyo nito upang makakuha ng permiso kay Kuriyama na makaalis sa base na ito. Pero biglang bumukas ang pintuan ng kanyang opisina, habang napapaisip ang ating bida kung sino ang lalaking ito ay sinabi naman ng sip-sip na, siya yung kumuha ng pera ko pero hindi naman pinagbigyan ang request ko. Tinanong nga ng ating bida kung ano ang maitutulong niya sa mga ito, habang iniisip na ito yung nagbigay ng pera sa kanya at tumawag pa talaga ng resback. Sinabi nga ng gerang na ito na tratuhin mo ang mga katrabaho mo ng patas, at dahil sa kinuha mo ang pera niya ay dapat mapagbigyan mo ang nais niya, tama ba? Sinabi naman ng mapagkunwari nating bida na, gagawin ko naman talaga, sino ba nagsabing hindi ko siya bibigyan ng promotion, kaya naman napapaisip ang sip-sip na ito kung bakit biglang nagbago ang ugali at pananalita ng ating bida. Sinabi nga nito na kailangan niyo muna akong bigyan ng sapat na oras dahil bago pa lang ako sa posisyon ko. Pinag-aaralan ko pa lang ang lahat sa trabaho ko at may 3 shifts tayo sa isang araw pero ang 2 candidate upang maging kapitan ay hindi pa kumpirmado. Sa tingin niyo ba ay dapat ko nang kausapin si Master Kuriyama ngayon? At tingin niyo ba ay madaling pakiusapan at pakitunguan at tulad ni Master Kuriyama? Sinabi nga ng gerang na ito na may punto ang mga sinabi ng ating bida at mukha naman daw hindi pangit ang ugali nito kaya malamang sa hindi lang sila nagkaunawaan. Dahil dito ay mabilis na humingi ng patawad ang sip-sip na sinabi naman ng ating bida na ayos lang, wag mo nang isipin yun. Hinawakan nga niya ito sa balikat at sinabing, huwag kang mag-alala dahil matapos makumpirma ang 2 pang kandidato upang maging kapitan ay agad akong magtutungo kay Master Kuriyama upang banggitin ang patungkol sa promotion mo. Iniisip nga ng sip-sip na ito kung ang ibig bang sabihin ng ating bida sa kanyang mga sinabi ay maghanap pa siya ng 2 pang nais ding maging kapitan at makakapagbigay sa kanya ng suhol, kaya naman sinabi nito sa ating bida na huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Habang ang ating bida nga ay napapaisip sa kung ano ang ibig sabihin nito nang sabihin niyang siya na ang bahala, dahil gumagawa lang naman siya ng dahilan upang umalis na agad ang mga ito, mabilis namang tumakbo ang sip-sip palayo sa ating bida. Ilang sandali pa ay kasama na niya ang 2 pang sip-sip at sinabing nais din nilang maging kapitan sabay inaabot ang kanilang vault sa ating bida. Hindi nga makapaniwala ang ating bida dito at habang inaabot nila sa kanya ang kanilang vault ay sinabi pa ng mga ito na munting regalo lamang nila ito sa kanya, pero siguradong gagawin nila ang lahat ng nais ng ating bida sa hinaharap. Masaya nga ang mga ito at abot-abot ang pasasalamat sa ating bida, nang sabihin niya na siya na ang bahala sa kanila at matapos niyang itago ang kanilang vault ay magtutungo na siya kay Kuriyama upang kausapin ito patungkol sa kanilang promotion. Masaya ngang umalis ang mga utu-utong ito, pero mas masaya ang ating bida sa kanilang regalo, at iniisip kung dapat pa ba siyang magtanong sa iba kung sino ang nais maging kapitan at kung sino ang may pinakamalaking regalo ay siya ang bibigyan niya ng promotion. Pero ilang sandali pa ay naisip niyang hindi ito ang dapat niyang unahin, dahil pag nagkamali siya ay siguradong mabibisto ang pagpapanggap niya, naghihintay pa naman daw ang mga kayamanan niya upang mauwi ang mga ito, at hindi nga daw niya pwedeng sayangin ang libu-libong blessed stones para lamang sa maliit na halaga ng pera. Ayon nga sa ating bida ay hindi mainamang maging matakos sa pera, na maliit lang ang halaga, sabay sinabing kailangan na niyang hanapin si Yoshi upang maumpisahan na ang kanyang plano. Pagbalik nga niya sa kanilang quarters ay tinanong ni Yoshi kung bakit masyado itong maagang bumalik, dahil dapat umano ay nasa ground floor pa siya at nagbabantay. Sinabi pa nito na huwag kang tatamad-tamad dahil kung hindi ay i-report kita kay Master Kuriyama. Tila nanliit naman ito nang sabihin ng seryoso nating bida na edi mag-report ka. Iniisip nga nito kung bakit biglang naging agresibo ang ating bida,
Hinawakan na nga din nito ang kanyang espada habang iniisip kung nalaman ba nito na kinuha niya ang monthly blessed stones na para sa ating bida sana. Mabilis nga niyang hinugot ang espada niya at inatake ang ating bida habang iniisip na, hindi niya ibabalik ang mga blessed stones na ito kahit pa kailangan niyang patayin ang ating bida na sinalulang naman ang talam ng kanyang espada. Sinabi nga ng ating bida na hindi niya inaasahang ang duwag na tulad ng kalbong ito ay mag-uumpisa ng away. Dito nga ay na-realize ni Kalbo na hindi siya si Yamada, dahil maging si Rank umano ay mahihirapan na sanggahin ang kanyang pag-atake kaya naman napapatanong ito sa kung sinong demonyo daw ang ating bida, habang iniisip na soundproof ang kanilang quarters kaya hindi siya makakahingi ng tulong sa iba. Sinabi naman ng ating bida na, hindi mo ba ako nakikilala, sabay inatake niya ito gamit ang divine water at sinabi pang, ako ang iyong ama pero hindi tayo magkamag-anak. Matapos niya itong patayin ay agad niyang hinanap ang iba pang blessed stones nito. Dahil kahit pa malapit na siyang yumaman pag nakuha niya ang lahat ng blessed stone ay kailangan niya pa din daw panatilihin ang magandang ugali niya. Ito ay ang pagiging kuripot. Ilang sandali pa ay ginamit niya ang mask upang makapagpalit ng muka, at success na kapagpalit nga ito ng muka pero hindi ng katawan at biglang pamayat si Yoshi, kaya naman daw sablay ang plano niya dahil ang mask niya ay mukha lang ang kayang baguhin hindi ang kanyang katawan. Kaya naman kailangan niyang humanap ng ibang paraan upang makakuha ng permiso na umalis ng kanilang base mula kay Kuriyama.